Let us all pray. Among Diyos, amahan, may gugmaon, may hunang pagpasalamat ug day kanimo sa imong kaayo, sa among mga kinabuhi, sa imong iglesia. May hunong imong pag-atiman kanamo ug hatag sa tanan namong gikinahanglan. Pasalamat mi sa tibok buntag, O Lord, nga naguban ka kanamo sa imong mga pulong. Dasig kanamong ikaw sa ka-Dios nga wala gyud mo biya sa imong mga katawhan. Ug way hunong paghatag ug panalangin sa imong mga katawhan. Sa Lord, padayon dangop kanimo sa imong pag-atiman, pag-uban na pod kanamo ining hapuna. Ikaw ra gyud ang among paglaom, kami makalahutay sa padayon ug alagad dinha kanimo. Pray that you'll continue to bless us with your Holy Spirit's presence, that we may not, O Lord, fall away from you, and that as we continue this afternoon service, may able to benefit from your word, O Lord. So, Lord, ampo may biyay sa among kaugalingon. Gilaom may sa imong pagtabang, pag-uban, pag-atiman sa among mga kalag, among mga kasing-kasing unang-una nga di nimo palayo di kanimo, kundi padayon mo paduol. Paminaw si mong pulong magtuman ni ini. So Lord, sa among pagsugod sa hapon, panalangin ang among meditate sa Salmo 119. Maandam mi sa tibok hapon nga panimbawon sa pagtapos po ni Pastor Christy sa iyang padayon pagtudlo si mong mga pulong. Kanamo dinitanan sa RBC. So Lord, karagyan among paglaom, kinitanan, among gipangayo, gilauman, pasalamatan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen. Let us all open our Bibles to Psalm 119. Sa atong pagpamalandong sa Salmo, aniana ta karon sa Psalm 137. Verses 137. Salmo Kapitulo 119, 119. Atong pamalandungan ang bersikulo 137 ngantod sa 144. Let us now listen to the words of our living and great God. Righteous are you, O Lord, and upright are your judgments. You have commanded your testimonies in righteousness and exceeding faithfulness. My zeal has consumed me, because my eyes have forgotten your words. Your word is very pure, therefore your servant. I am small and despised, yet I do not forget your precepts. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your law is truth. Trouble and anguish have come upon me, yet your commandments are my delight. Your testimonies are righteous forever, standing that I may live. Dinhi ito nakita, no? Ang salmista nag-express siyang pagdaig sa Dios as the Lord nga matarong. Righteous are you, O Lord, and upright are your judgments. No, iyang nakita gyud nga ang Dios ragoy matarong ug matarong pud ang iyang mga paghukom, no? Maka daig man ganita sa tao nga, no? Matarong nga, no, natay kauban sa mga leader sa atong trabaho or sa atong siyudad baka o sa komunidad, ano, matarong iyang pagdala as leader, no? Ato mo express man ganita nga, no, maayo gyud siya nga tao, maayo nga pagdala sa pag-lead niya. How much more, no, ang Ginoo nga perfect, the only being who is exercising righteous and upright judgments perfectly, no? So dinhi gigawas gyud sa salmista ang pagdaig sa Dios nga righteous are you, O Lord, and upright are your judgments, no? Kung ang isa ka tawo nga nakabig na nakita ang pagka-perfect sa Dios, no? Kita maka-express gyud og pagdaig, no? Makaingid ta, righteous are you, O Lord, and upright
are your judgments. Knowing no nga natad rin sa kalibutan nga puno kay mga kapakyasan, injustices left and right, kagubot diri kagubot din ha. Nga mumpalan makahinumdum ta nga naatay Dios nga nag-rule over all. Nagita topic ron nga siya soberano, nga siya nag-exercise, nag-rule sa overall sa iyang mga binuhat. He is a righteous God and matarong iyang paghukom, no? It's maka-express kitag kalipay nga righteous gyud ang Ginoo, no? Muamba katong kasing-kasing pagdaig ganiya nga matarong gyud ka Dios, no? As we study His word, nya nakaila na ta sa Dios nga siya din nagdumala sa tanan, no? Ang iyang pagdeal sa iyang creatures wala gyud injustice, no? He doesn't deal with injustice. He always exercise, no, according to the principles of justice. So nindot yung kayo, no, makapalipay sa maka-warm sa kasing-kasing sa mga katawan sa Dios nga ang Dios nga atong gialagaran, no, overall ga rule according to His righteous. Ato po nang makita, no, sa Revelations chapter 15 verse 3 nag-ingon nga, and they sang the song of Moses, the bond servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are your works, O Lord God the Almighty. Righteous and true are your ways, King of the nations. Verse 4, who will not fear, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. For all the nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. Dugang pa, no? There is a Revelation 16 pod, chapter 16, verse 7, nag-ingon, and I heard the altar saying, yes, O Lord God, the Almighty, true and righteous are your judgments. So, di na, makita ganato. Nga wagay lain Diyos. Nag-rule aning kalibutan na to. Hindi ang Diyos nga matarong po niyang paghukom. Tungod ni ana, no, sa kadasig sa salmista, he was consumed by his zeal. Verse 139, my zeal was consumed me because my adversaries have forgotten your words. No, grabe kaya nga tamay sa mga pulong sa Dios nga nakadungog na unta sila ila pag yung gikalimtan, no? Nagibaliwala nila ang matarong nga mga pulong sa Dios. Ug muni ni consume sa salmista, my zeal has consumed me. Kita siya sa mga adversaries, mga kaaway, nga ila nang gikalimtan ang mga precious, perfect words sa Dios. Verse 140, your word is very pure, therefore your servant loves it. Kinsa may ganahan nato diri nga dili pure, natay pagkaon or butang nga dili pure, tambal nga ni sagol, dili pure, dili makaayo. Dinhi nakita sa salmista ang pulong sa Dios dili lang siya pure but very pure. Your word is very pure, wa gyud lain, no? Di pareha sa pulong sa kaaway nga mo si Satanas nga puros bakak. No, tan-aw na to, murag ihanaay niya, ito iso niya pa niyang pulong sa Dios nga murag nindot kayo, murag sakto paminahon or tan-aon. Di ito bakak dito. In the end, no, it will give us bitterness, no. Wa gyud lami ang mga pulong sa kaaway, no? Mga matay dita, no? So nakita gyud sa salmista nga wa gyud bakak, walay hugaw ang mga pulong sa Dios. Tungod ni ana, no, your servant loves it. Kinsa may di ang resulta fall in love gyud ka sa pulong nga pure ikan sa Dios. Verse 141, I am small and despised, yet I do not forget your precepts. No, kaning disipulo ni Kristo, mga sa Ginoo, i-despise gyud na
taga dinhi. O tungod pod nga gidis gipaglantaw ani kalibutan o gidespise sa sa salmista nga si David kundi ang si Jesus Christ, no? Siya anak sa Dios ni anhi para mutro, no? Wala gyud sa ilhi, wala siya giila, gipakagamay lang siya, di mo lang siyang tao bisad hantot karong panahon na wala giila si Ginoong Hesus as Lord and Savior, but gihimo lang propeta lang, tao lang, dili Dios, o gidespise siya, gitamay. So pero bisan nga ang sitwasyon ni David nga salmista, no, yet I do not forget your precepts. No, wa niya kalimti ang mga pulong sa Dios, dili sama sa mga adversary. Kani despise your righteousness and an everlasting righteousness. No? Ang pagkamatarong sa Dios, dili ni siya nga limitado nga karon lang panahon na or utor ba na anang panahon na, but it is everlasting and your law is truth. Verse 143, trouble and anguish have come upon me, yet your commandments are my delight. Your testimonies are righteous forever. Give me understanding that I may live. No? Nag-isgota ganiha sa Campus Christian kabayan sa sufferings sa Christians, no? So ato pong nakita din nga di gyud malikayan ang naagay pag-antos ang mga katawhan sa Dios. Trouble and anguish have come upon me. Naagay na ang mga trouble, ang mga pag-antos, mga kasakit sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios. Yet, sa may giingon diri sa salmista, yet your commandments are my delight. No, dili sama sa mga taga-kalibutan nga way pagtuo sa Dios, mga unbelievers, no. Muabot ang ganing trouble ug mga kalisod, mo panic na. No, wa nay kalipay, wa nay paglao, mo nag sa naman ni nanay virus na tan sa itong buhaton. Panic na. And so we see here the man of God, ang iyang delight na sa mga kasuguan, sa mga pulong sa Dios. No, nagpabiling nga na siya kalipay nga naman kasi your testimonies are righteous forever. Di gyud nimo pakyas tanang panahon, no? Nindot man ang panahon or dili man maayo ang panahon, no? Forever ni ang pulong sa Dios magpabilin nga delight siya mga katawhan. That's why ngon siya sa katapusan nga give me understanding that I may live. Tagay ko pag panabot aron ako mabuhi. No? Wa gyud siya lain source of righteousness kundi ang pulong sa Dios. Mo'y muhatag sa mga katawhan niya og paglahutay sa pagbuhat og matarong antod kita musangpot sa eternal nga kinabuhi. Walay kamatayon dito. Kaya kung mapakyas ta sa pagsabot o pagtuman sa iyang mga sugo, no, mga sayod ta, no, kanilang lapas na sa balawod sa Dios, o the wages of sin is death. Munang padayon gyud dangop ang salmista sa pulong sa Dios, ampo siya, na makasabot siya. Kaya kung makasabot siya, makabuhat siya, sayod siya, ang resulta na ini hatag og kinabuhi. Mabuhi gyud siya. Both physically and spiritually. So no, muna atong pagpamalandong sa 137 to 144, hinaot padayon atong pagsalig sa Dios nga dili lang soberano, kundi matarong gyud siya. No, iyang paghukom matarong usab. Hinaot yung mga pulong nato kalimtan, no? Sama sa mga adversaries. Hindi kalimtang lang. Hinaot magpabilin nga atong saligan ang Dios, lauman siya nga siya nagruta sa iyang sovereign rule, sa iyang wisdom. No, all things work together for our good. Bisan pa man mo trouble and anguish will come upon us.
labi na karong mga panahon na musalig ta, padayon ta musalig sa iyang pulong, kay kaniyang pulong mulungtad sa tanang panahon. It will mulungtad ni forever, everlasting. So makasalig ta sa Dios ug sa iyang pulong sa diha ra gyud nato ibutang atong kasing-kasing. Padayon ta dangop sa Dios nga iyatang tagag understanding. Labi na pod karon sa hapon as we continue to study His Word.